Sumayong adlaw mga estudyante. So ang atong buhaton karon kay nagkuan lang ako video lesson para dili na ko masig balik-balik discuss ba. More on na lang ko sa pag-process sa atong i-discuss diri sa kaninga video. Then palig di ko lista sa yung mga question if namoy question sa kaninga discussion, no. So ang ato arong kuan kanang paagi sa pag-discuss kay pwede ta mag-Bisaya, pwede mag-English, pwede mag-Tagalog. Ato lang i-mix, no. Then ako'y laptop diri akong gikuan diri akong module good. So ako lang gituyo siya para pud ang ako ang tingog kay ma-preserba ba. Ayan na, para disod kayo siya ma-stress out ang ako ang vocal cords, no, para pud the next day kay maka cater pa ko sa yung mga panguntaan na, no, makatarong tagtubag ba. So para sa ato ang first discussion, ang paksa ay tinatawag na ang mataas na gamit ng isip at kilos loob. So ang imong halong mind o ang imong heart or imong will, imong free will na siya'y mataas na gamit. Na siya'y purpose nganong naan na nimo as a person. So ang module nag-start siya nga gi-describe ang tao. Kung basahan na, ang tao ay nilikha daw ayon sa wangis ng Diyos. Wangis, ibig sabihin ng wangis ay mayroon tayong pagkakatulad ng katangian. So same taog features or characteristics or kaya, no, sa Diyos. Maliban lang sa kapangyarihan. So sa power. Umtay power nga sa kana mawagtang ang kalibutan, di ba? So ang tao daw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. So pasabot, meron tayong mga taglay na katulad ng Diyos, tulad ng mag-isip, pumili at gumusto. Ang tao rin ay tinatawag na obra maestra ng Diyos. Obra maestra dahil tayo ay espesyal na nilalang sa mundo. So tayo ang gumagabay or tayo ang nag-aalaga sa mga hayop at halaman. O iba pang may buhay o walang buhay dito sa mundo. Pero ang tao ay nilikha na hindi tapos. So mao na siya. Ang tao daw kay gibuhat nga wala pa mahuman. Ngano man. So atong tan-awon diri, no. Ato sa ning i-forward. So ang tao daw ay nilikha na hindi tapos. So ang tao daw ay may konsensya, may kakayahang pumili dahil ang tao ang gumagawa ng kanyang buhay. So kita daw mismo ang tao nga mo tapos sa tuang life, no. Dili ka na tapos nga malayat ka sa bridge, ha. Meaning ikaw mismo ang nagpanday sa imuhang kaugalingong future. So ang tao na ningkamot nga motrabaho para ma-achieve to niya ang iyahang goals in life. So mao nang ang tao ay nilikha na hindi tapos. Parehara gud ng bond paper nga limpyo pa ba? So di ba nagpa-activity na ko ninyo. So ang kanang bond paper mo na nag-life nimo. Depende sa imong pagbuhat sa mga ipabuhat diha, pwede siya mahimong nindot ang output. Pwede pod bati ang output. So asa man na mosod? So ang tao kay naghimo siya decision making. So ibati yung mga decision making, nakaka-create ra kag problems. After nakahimo kag desisyon, nakahimo na sa kag laing problem. So labi na nakay problema, wala nimo gatubang, gitagana nimo imong problema. So meaning nagsigira ka og create og problem sa imong kinabuhi. So importante sad baya gyud sa kinabuhi sa tao ang problem solving, no? Kay na ako'y nakitaan nga article nga niya na dito nga dili jud kuno kayo need ang academic nga performance. Ang pinaka-importante daw sa kinabuhi para mo success kay ang imong problem solving. So mao na siya. Ang tao ay nilikha na hindi tapos dahil ikaw mismo ang gumagawa sa iyong buhay kung unsa imong gusto. Parehaan ang ganahan ba ka magsakit karon. So, naara nimo. Ganahan ba ka mo let go sa mga past experiences para sa imong inner peace. Naara sad nimo. Ang sa mga to class, ang tao ay nilikha na hindi tapos kay kita mismo ang mo trabaho para sa toang future, no? Sa toang kinabuhi. So, mga pero na diha ang mga pagpaningkamot. So, ang next atong i-discuss class kay ang filosofiya ni Santo Tomas de Aquinas. Gitawag diri nga ang tao daw ay binubuo ng dalawang kalikasan. Ito ay ang spiritual at material na kalikasan. So, ang daw sa spiritual kay naa diha ang
kaluluwa at ug ang ato ang rational mind. So ato ang spirit ug ang ato ang rational mind, di ba? Kay di makita sa imong way of thinking. Di ba? Makuan ra nimo masulti. Pero di kita sa way of thinking or ginuna sa katao. Dayon sa material daw kay nadiha ang katawan ay imong physical nga body. So nadiha. So atong i-itemize mga mag-aaral ang ano or students ang katong ang kabuuang kalikasan ng tao. So di ba naman tay spiritual then material. So ako lang tagaan siguro og table no para sabot mo. So ato lang ning tarungan ang table para mas makuan ninyo. So mga to na spiritual ug napod siya ay material na kalikasan. So para sa imong isip ug kilos loob makakuha sila og iproseso sa imong life no kay namjud kay mahitabo sa imong kinabuhi ana. So tungod na mga panghitabo kay kasi need ka mo react or himo og desisyon. So nang naa kay kakayahan. So imong kakayahan na gitawag nga pangkaalaman o naapoy pagkagusto. So kay tungod sa imong isip na kay kaalaman. Yang ang imong pangkaalaman class kay need na siya sa mga senses or mga pandama. Yang imong pandama kay na kay duha ka kategory no naay panlabas o naasay panloob na pandama. Kay namo kay mga senses pod inside sa imong kaugalingon. Parehaan ng mga emosyon. So ato na lang ano niya masugatan no. Ato na ning masugatan unya. Kay ato pa man ning i-itemize. Ato sa ring tarungon ang table no ang kabuuang kalikasan ng tao. So mao na to na kay kakayahang pangkaalaman. So imong i-connect siya or gitawag sa na siya og pangkaalamang pakultad. O nasad kay kakayahan nga gumusto no or pagkagustong pakultad. Naman na siya. So tungod sa imong class kanang mga senses ang imong isip na i-process mo nang ana na siya pangkaalamang pakultad nya panloob at panlabas na pandama dayon ang imong kanang mga imong isip. Then ani po ta sa pagkagustong pakultad kay naam jud kay likes o dislikes, di ba mo itong naatay likes dislikes nga activity before ta nag-start ang discussion. Kay naman tayo yan pagkagusto. So ang imong class ang imong emosyon. Basihan sa imong pagkagusto, imong emosyon. Yang connected na kay imong kilos loob. Kay imong kilos loob mo na imong free will. So way makabuot sa imong free will kay imong man na. So like pareha ng unsa imong snacks wala makabuot nimo no. So ang imong yung self ang makadictate unsa imong paliton didto. Unsa nga color sa sarina imong paliton wala makakuan sa imong no. Labi na imong harapod ng money. Gawas kung gitagaan ka sa kanang mga gift box, di man jud ka kakuan buot. Yan na, sumo na siya ang kabuuan ng tao class. So naay kalikasan ng tao ayon sa kay Santo Tomas de Aquino na material at spiritual, then pangkaalamang pakultad na diha ang panlabas at panloob na pandama, then isip. Human kay pagkagustong fakultad na diha sa ubos ang emosyon then kilos loob. Sumara na siya ang overall nga concept sa kabuuang kalikasan ng tao. Sumara na siya class. Hopefully na sabtan ha basta ang imong isip kay connected siya sa mga senses ang panloob at panlabas sa pandama. Then ang imong kilos loob kay connected siya sa emosyon no diha usahay ang imong pagkuan sa desisyon. Manang usahay nimo dili siya sakto pero nabuhat nimo siya kay mas ni labaw ay imong emosyon. Ana. So proceed ta. Naay mga klase sa pandama. Una na to ang panlabas na pandama. So panlabas na pandama. So ang first kay ang paningin. Ay imong pagtan-aw no or ang gamit sa mata, ang pandinig. So imong gamit sa imong donggan then pandama class ay imong skin. Nanaon nimo ang surface, smooth ba siya or rough no? Then pangamoy, imong smell. Makana ka, panos naman sudan. Kahumot aron oy. Ano ba no? Kahinog na aron, kabaho ilok. Joke na ha. Dayon ang panlasa class. So imong taste sa imong tongue no. So makibaw ka kung pait ang pagkaon, makibaw ka kung sweet na siya tungod sa imong kani panlasa. Dayon tungod na naka-connect ka sa realidad. Tungod sa mga panlabas na pandama, naka-connect ka sa reality.
nga ang color sa kanang clouds nga layo kay white, di ba? So ang color sa sky kay blue, or ang color sa dahon sa tanong kay green, no, ano ba? So ang sound sa iro kay so nakakonect ka sa realidad. So ari pud ta sa panloob na pandama. So ang mga panloob na pandama kay itawag siya og kamalayan, imahinasyon, memorya o instinct. Ang kamalayan class kay mao na siya ang pagkaroon ng malay sa pandama at nakapagbubuod at nakapag-uunawa. So tungod sa imong awareness, sa pagkamalayan is awareness, nakakuan ka og sample aware ka nga na ay padung uwan, no? So naka-prepare ka og umbrella, ayan na ba? Then imahinasyon, kakayahang lumikha ng larawan sa kanyang isip at palawakin ito. Pareha nang gipadraw tong sa katong house, di ba? Naka-imahinasyon sa imong own house nga mo ni siya ang porma, then na ay kahoy or sa na sun ba to, di ba? So yan, na-class mo na siya ang gamit sa imahinasyon. Dito siya panlabas sa pandama, ha? Meaning, panloob to siya na pandama kasi mo man tong mind na create ang image sa house. Then, memorya. Si memorya, class mo na yung memory, no? So, depende kung saan na siya ka-relevant nga nahitabo sa ibang life, pwede mo siya i-recall sa imong memory. So, mo na siya ang panloob ng pandama. Sa, katuli si Kuan, ikaw ito si, di ba? Kuha ka sa imong previous nga mga information. So, mo nang imong isip nasa i-process. Layon, instinct. Kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon na hindi dumadaan sa katwiran. Parihaan ang naibata nga padong malabas sa kasada, di ba? Lahat sa itan mo. Yan ay mga sakinan. So, nung sa mga instinct, imo siya ikuha dito. Yan na, kay padong nagid ang sakinan. Or ikaw mismo, no? Padong ka matapsingan, nilikay ka. So, ang tawagan natin niya kay instinct. Panloob na siya nga kuan. Nature na siya sa mga mammals actually. Natay gitawag nga survival instinct, no? So, bawala na siya ang mga panloob na pandama. So, mga natay panlabas na pandama o natay panloob na pandama para i-process ang information para makakreate ta og decision as a human being, no, sa ato ang life. Okay, proceed ta. So, nadiri ang panloob na pandama ay walang direktang ugnayan sa realidad. Kaya, nakadepende lamang ito sa impormasyon hatid ng panlabas na pandama. So, pinaka-first good mo kuan sa information kay ang panlabas na pandama. Human kay ano man na-experience man ang good mo before di mo siya na so sa memory, ba? So, mo na siya class, mo na naka-attach good ang panlabas na pandama sa realidad. So, diri lang sa siguro kutob atong discussion no, about sa kuan. Nga ato na ibalik nga ang emosyon. So, naay factor kayo ang emosyon. Lahi ang emosyon sa lalaki o ang lahi sa emosyon sa babae. So, ako i-try og retrieve to ang video about siya sa kalahian sa way of thinking o sa emosyon sa lalaki o sa babae. Ana lang, ato lang na mo na tong last nga part na lang sa discussion, no? Human mo padayon taan ni next na lang pagkita or next nga adlaw, no, sa ato ang klase kay basig ugma magpa-activity ta. Kay after ning discussion magpa-note-taking ko after sa video nga ako i-present. Okay, so kana lang sa students and tanawa sa paliw ang video, ha. We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right?
And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's just... It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. All right. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing.